Guys, siyempre good morning kasi nga 2 AM in the morning. So napakaaga, nandito na kami sa airport ng Naiya kasi nga uuwi kami papuntang probinsya. Kasama ko nga pala yung anak kong bunso. Uuwi kami ng Hitipan, Mutya, Zamboanga del Norte kasi nga may emergency, patayin tatay ko. Kaya instead na maglanding kami sa Dipolog Airport, nag-cut ako ng flight. Kaya ang nangyari, maglanding muna ako ng Pagadian tapos mag-tracking na lang or mag-bus na lang papuntang Dipolog. Kasi mga guys, sobrang mahal ng pamasahe pag nagdirekta ka ng Dipolog Airport. Sa totoo lang mga guys, itong anak ko hindi pa to natutulog. Ako naman, sobrang pagod, naidlip muna ako ng mga ilang minuto. Tapos, alauna kami ng madaling araw umalis sa bahay kasi alam nyo na, ang traffic kailangan isama sa budget. Kung ayaw mong maiwan ng eroplano. Sa sobrang busy at maraming laman yung isip ko, hindi ko napansin na nag-aalboruto na pala ang bulkang Kanlaon na yun. Mamaya pa yung flight namin, mga 5:35 ng umaga. Kaya dito muna kami tatambay. Sa totoo lang, kanina pa nag-announce yung sino ba yung announcer na yan. Marami siyang sinasabi. Pero wala ko maintindihan, hindi ko sinaririnig ng malinaw. So mga guys, ayan yung plate number ng aming eroplano, 5J771. Pero mamaya pa yan. Pero yung time ng signboard nakalagay to be announced pa daw. Kaya feeling ko baka mamaya ma-delay na naman kami nito kasi nga nag-aalboruto yung bulkang Kanlaon. Sa wakas, nandito na kami sa shuttle bus. Kailangan muna natin sumakay ng shuttle bus papunta doon kung saan nakapark ang ating eroplano. Sa totoo lang mga guys, na-delay nga ang aming flight. Supposed to be 5:35 pero ngayon 6:30 na. Hindi na baling ma-delay, at least makakalipad. Hindi naman kagaya nung pa-flight na papuntang Iloilo as in canceled talaga sila. Siguro i-rebook yun or i-reschedule. Syempre, gano'n na nga mangyayari due to bad weather naman yung reason nun. Kaya matutuloy pa din. So nakita niyo yung marami nakapark ng mga eroplano na yan. Hindi mo basta-basta malalakad yan. Kaya kailangan mag-shuttle bus talaga. Oh, approaching. So nandito na kami mga guys kung saan nakapark ang aming 5J771 na eroplano bound to Pagadian Airport. Ayan yung anakin ko. Siyempre yung iba, kailangan slow mo muna kasi nakita nyo naman, magsiselfie pa, magpipicture pa, Diyos mio. Pero sa panahon ngayon, natural na lang naman yan. Kasi lalo na sa mga yan, nagbabakasyon, siyempre, kailangan nila mag-keep ng mga memories. Kaya sala, sige, picture lang. Kung ako nga, eto, nagbibideo pa rin. Ayan yung anak ko. Magagalit na naman yan pag nalaman niya sinama ko siya sa video. Anong oras kaya kami makakarating doon? Ay, ang cute no. Parang laruan. Siyempre, yan yung maghahakot ng mga bagahe namin. Sa dami na nangyari, eto, nandito pa rin kami sa hagdanan. Ewan ko ba yung mga nasa loob ng tagal ko siguro lang makaupo, kaya hindi mausad-usad yung mga nasa hagdanan. Kaya video-video muna ako dito. Sayang naman din. Sobrang dami pala ng aeroplano ng Cebu Pacific. So mga guys, gising na si Haring Araw. Di pa rin kami nakaalis. Di pa nga kami nakapasok sa loob ng aeroplano. Maliwanag na yung mga ilaw doon, unti-unti nang pinapatay. So isa lang ang ibig sabihin yan, tanghali na. Uy, in fairness, sumakit ng aking anakin. So ibig sabihin, umuusad na kami. Oh, malapit na kami sa bungad ng pintuan. Nakatakot naman yung LCO. Siguro pag nahigop ka dyan, ang ending mo, giniling. Pero kung na tayo mag-isip doon, kakatakot naman. Kasi magbubiyahe pa tayo, hindi pa nga tayo nakalipad eh. Yehey! Sa wakas, nasa loob na kami ng aeroplano. Pero hindi ako excited na makasakay ng aeroplano. Mas excited ako na lumipad na itong aeroplano. Curious lang ako, ano kaya ang gagawing sistema para mabago na yung ganito na nasa loob ka na ng aeroplano, ang tagal mo pang makaupo. Hindi ko nga alam kung bagay. Nakaupo din. O sige, dahil nakaupo na ako, hindi na ako maraming tel. Quiet na lang ako dito sa tabi kasi magagalit na naman tong anak ko kung daldal pa ako ng daldal. Nakaupo na kaming lahat. Yung mga pasahero na ang gulo-gulo kanina, ayan, nakita nyo, kalma na silang lahat. Pero hindi pa rin kami lumilipad. Gawa ng lagi na sinasabi ng piloto, sorry for the inconvenient. It's because of the bad weather. Sa wakas, nakalapag na kami. Siyempre, sinundo kami ni auntie. Hinapa sila doon sobrang aga kasi nga sila yung nga yung magsusundo sa amin. At dahil delay kami, ayan, mas na-delay din sila. As of the moment, nandito kami sa bahay niya. Ito yung mga garden niya dito sa loob ng bakuran kasi mahilig siya sa halaman eh. Okay na din to naisip niya kasi siyempre pang tanggal inip. Tsaka yung mga halaman kasi nagbibigay ng oxygen sa atin yan. Lalo na dito na mainit ang paligid. Tsaka mga mamahalin yung mga halaman niya dito. Ay, mga gabi-gabi pang malalaki. Pero dati mas marami ang mga yan. 4 o'clock in the afternoon, nandito pala kami sa park, sa sentro ng Pagadian City. Ito nakikita niyo mga malalaking kahoy. Pero mas maganda yan paggabi kasi dyan nagniningning. Lumilitaw yung tunay na ganda ng buong paligid. Uy, maraming mga flag. June pala ngayon, so Independence Day. Kaya alam natin, dito naman sa paligid. Yan, nakita niyo may mga church, kabilaan yan. I mean, magkatapat pala. Ngayon lang ulit ako nakagala dito sa sentro. Kasi nga, nung unang panahon, ano pa ako noon, high school pa. Pero nung araw, maganda na to. Siyempre ngayon nag-improve na, kaya mas pinaganda. Eto,
tingnan nyo to guys. O, magkatapat yan. Parehong church. Pero syempre, magkaiba na relihiyon. Siya nga pala mga guys, sa atin kasi kami ng birthday nung anak ng pinsan ko. So, dito muna kami habang naghihintay ng tawag. Nandito muna kami sa tabi. Ang dami mga nakaparadang mga motor na single. Siguro mga habal-habal yan. Ayun guys, ayan yung sinasabi ko sa inyo na bagong building ng Suntobe Robinson Pagadian. Ang laki daw niyan. Ate, ang meron dito guys, ano lang at Peoples eh. Next morning. So, magta-travel na kami mga guys. Papunta kami sa Dipolog. So, ang sinakyan namin is yung rural na bus. Syempre, kasama ko anak ko. Syempre, si Ate Vilma din. Si Uncle Norico, nakamotor. So, nandoon, nag-una na sa amin. Tapos si P. Uwi din talaga sila ng hintipan. Gawa na nga every June 9, meron silang reunion yung mga magkakapatid. June 1 pala, namatay tatay ko. Tapos, June 4, yun yung dating namin dito sa Pagadian kahapon. So, today is June 5. Bound to Dipolog City. Naka-signboard dito sa rural. Pero Macleodes pa lang, bababa na kami doon. Kasi nga, nandoon yung naghihintay sa aming motor. Pauwi naman sa amin sa Itipan mismo. From bus terminal ng Pagadian, andi papunta ka dito sa may Tawagan, Labangan. Ganito na yung makikita nyo mga guys. Puro palayan. Natuwa lang ako sa paligid. Kaya yan, binidyoan ko to keep memory na naman. Uy, nag-stop. Dito kami sa palengke ng Osminia sa likod ng terminal. At ayan, may nakita ako. Naalala ko naman yung kabataan ko. Dati, ang takaw-takaw ko sa ganyan. Bot-bot ba? Pag magkumpra kami, yan yung inaabangan ko. Baga guys, approaching Macleodes. At dito naghihintay ang aming sundo. Kita niyo naman mga nakamotor kami. 3 motor. Bali pang 4 pala si Uncle Norico. Hindi na nga pala kami dumaan ng terminal ng Dipolog. Kasi ano na naman gagawin namin doon. Kung dito lang naman, pwede naman pala mag-shortcut. Habang papalapit na kami sa amin, syempre mixed emotion na ang aking nararamdaman. Kasi nga ang dahilan ng aking pag-uwi, syempre namatay tatay ko. Ka-guilty. Kasi nga sa totoo lang, pwede naman pala kaming umuwi ng kumpleto. Kahit kadalasan, tuwing may patay at papa ko pa mismo ang namatay. Pangalawang araw ko na dito sa Itipan namin. Syempre nakaburol na tatay ko dun sa kabila. Dito muna ako kasi nga may mga bisita kaming dumating. In-entertain namin saglit. At ayan, natuwa siya sa hanging vegetables ni mama. Kamag-anak din pala namin yan. Ayan si Tita Josephine. Gusto daw kasi niyan mga fruits. Kaya yan, kinuhanan na siya ng butong, yung buko ba, tsaka avocado. At yan, ang love at first sight siya sa mga hanging vegetables si Mother Dear. Syempre, sino nga bang hindi ma-fall in love sa mga halaman na yan o mga vegetables pala na walang kapeste-peste at saka walang pesticide syempre. Fresh from the garden. Syempre, ikaw yung nakaka-sure na fresh talaga yan. Kasi ikaw mismo pumitas eh. Habang nagmumuni-muni ako mga guys, nakita ko yung manok na yan, yung nahing manok. Nagkaroon siya ng 12 sisiyo. Naisip ko lang na nagkaroon ako ng 2 anak. Pero hindi ko kayang gampanan ang pagiging ina ng 2 mga anak ko. Pero nakita ko siya 12 sisiyo. Nakaya niya eh. Sobrang galing niya. So for you, Chiki, good luck sa'yo. Tsaka syempre, congratulations. Kasi biruin mo, hindi ganun kadali magiging ina. Pero syempre, nakita ko sa kanya na 12 itlog, napisa din niya at lahat yan buhay. Tingnan mo naman, yung mga pagkain na hahanap niya, instead na kainin niya, ayan, pinapakain niya sa 12 niyang itlog, ay sisiw. Na siya, mag-move on na tayo doon sa manok. Pupunta tayo sa eskwelahan. Black, tingnan mo na ko, yung mga manok, puro black. May manukan pala dito tsaka fish pan sa likod ng bahay ni Mama Dear. Tingnan nyo guys, nakabakod lang sila ng net. Ito yung kagandahan kapag malawak yung lupa mo, pwede ka mag-alaga ng kahit ano. Pero may napansin lang ako. Hi! Hi! Puro kayo itim. Wala man lamang naligaw na ibang kulay. Ang cute nila mga guys. Lahat sila puro itim. Kahit isa walang naligaw na ibang kulay. Ang lawak-lawak ng playground nila. Pwede sila mag-tumbling pa dyan, mag-acrobat kaya. May nakita kong halaman. Ang tawag dito, hantutuknaw. Ganyan yung itsura ng bulaklak niyan. After ng bulaklak niyan, magiging bunga. Naalala ko dati, pagpapasok ko sa school, pag may nadaanan ako ng ganyan, kinakain ko yung bunga. Kaso, magkulay purple yung bunganga mo. Andito na pala tayo sa pinaka-highway ng daan. Kasi shortcut yun eh. Ito yung papuntang school, Itipan Elementary School. Dati nilalakad lang namin to eh. Hanggang ngayon nilalakad pa rin. Syempre, alangan naman sasakay ka. Wala mo ano dyan oh. Kita mo gubat. O yan, kay Bojack yan pag nanganak. Magdua. Kay Bojack na yan. Bigay ko sa kanya. Di ba nang dati, nabahinan mo na siya sa baboy? Agi pa, ha? Agi pa, aliman ako ni mo. Gatag na ako niya, hindi niya matandaan. Naku po. Tcharan! Approaching. So, nandito na kami sa school. Ayun yung baka, oh. Hindi ko alam kung kinakausap siya ng anak ko. Pero pag nanganak yan, kanya na yung anak, syempre. Yung unang anak, ando na kay manang edad. Syempre, siya yung tagapangalaga. Kaya ang unang anak, mapupunta sa kanya. Nasa ano yan, nasa law. Anak, masungay ka na ka. Baka susungagin ka. May baka pa namang nanghahabol. Oo, mabait man yan.
Takot niya. Ay, Parang tatay siya, pupupo siya oh. ayun na. Dumating lang kami, natatain na siya. So, ayan, natatai nga siya. Tatain na. So, ayan, focus natin. Bakit ba? Ayan, para makita nyo. Natatain so, dito na siya. Sa loob ng eskwelahan siya nakapastol kasi maraming halaman, maraming damo ba, tsaka mataba. Bakasyon naman Ayaw nun, libre cut na ng mga grass. Ito po yung unang anak. Siyempre kay manang edad na yan kasi siya yung caretaker. Pero, yung dalawa na yan, hindi po yan mag-ina. Iba nanay nitong nakaitim. So, nakasing mag-anak nun ulit kaya pinabarter niyang kulay orange na yan. Brown pala. At ayan, buntis na nga siya, malapit na yung mga anak. So pag nanganak niyan, mapupunta na sa akin yung anak. Pero bibigay ko yan sa bunso ko. So bali, ang inahin, yung mama, yan na yung talagang sa akin. Tingnan niyo itong nakaitim na to. Baby pa yan kasi maiksi pa yung sungay niya. Pero sobrang harot na niya. Gusto niyang gahasain yung buntis na. Napaka-hyper. Pero siya nga pala, itong school na to, syempre dito ako nag-school ng grade 1 hanggang grade 3 lang. Naalala ko dati, after na mag-flag ceremony, sasabihin, hands sideward. Tapos sabay upo. Pag upo, sabay-sabay, magbubunot ng amorsiko hanggang dun sa kabilang dulo. Pero ngayon, wala pa akong nakita ng amorsiko. Siyempre, kaka-end lang ng school year at saka binabakho din pala yan kasi nga may ginagawang bagong building. Nakita mo naman, improving na siya. Ngayon nga, pinapastulan ko na lang ng baka para kainin yung mga damo na yan. Ewan ko kung kakain lang siya ng amorsiko. Bala siya. Tingnan nyo naman yung gitna. Kalbong-kalbo. Kaya yung damo nasa gilid na lang. At ito na yung bagong building. Dati wala pa yan kasi nga bago nga, diba? Yan na nga pala yung bagong building ng Hidtipan Elementary School. Ang ganda. Nauwi na nga pala kami ng bahay pero may baka pa din. Kaninong baka ba to? Ang delikado lang kasi dito sa baka na to. Kapag hindi nakatali, lahat ng halaman naman kasi kakainin. Etong dalawa naman na to, kanina ko pa pinagmamasdan, hindi ko alam kung anong drama nilang dalawa. Hindi ko alam kung meron silang hindi pagkakaunawaan o talagang ganyan na sila maglambingan. Kaya pabayaan na lamang natin sila. Eto naman yung front yard garden ni Mother Dear. Ang nakatanim dyan, syempre talong, nakita niyo naman siguro, tsaka yung mga okra. Yan talaga nakatanim yan sa lupa, hindi yan nakahang. Wala ding pesticide yan. Kaya ang nilalagay lang niya is yung ihi daw niya. Dinidilig pala, grabe, ang tataba. Ito yung spring onions niya na nakaka-inlove sa sobrang taba. Parang daliri na sila kalaki. Ako, nag-try din akong magtanim yan sa bahay, doon sa garden ko. Pero sa awa ng Diyos, tumubo man sila pero parang mga ting-ting. Iwan muna natin yung mga tanim ni Mother Dear. Dito muna tayo kay Papsi kasi nagpapakuha tayo ng buko. Siyempre, kinakusgan man ta sa pinangga. Dili kita balaybaran kaya ayan nagkuhit na siya og butong. So yan lang din naman yung advantage pag malawak yung niyogan mo. Syempre libre na ang buko kasi sa Maynila napakamahal niyan no. Tas dito ayan libre lang. Susungkitin mo na nga lang. Sa Maynila pag nagpakayod ka ng niyog na panggata sobrang mahal pero dito ang mura-mura ng kopra. Bago pa maging kopra katakot-takot na proseso ang pinagdadaanan. Usa man ay sige mo nagkasipyat. Hala ka, murag nangasaba kong senior aning dapita. At dahil hindi pa tayo satisfied doon, di rin na punta sa Pikas. Andito si Manang Idat, ayan, nagpapasungkit ulit tayo ng buko. Kasi pagdating natin ng Maynila, hindi na naman tayo makakatikim ng libre. Pero syempre, hindi natin ubusin yan kasi baka wala na tayong koprahin. Namay timbang ani pod, kung mahumok yan tamis kay pulipog mo na. Sini. Dapong mo na. Gikan ba na ka-inkrubo sa una ng wala na? Dapong ani. Kusa mo tiya. Kuha ko sa luyo. Habang binubuksan yung buko, syempre si Papsi nag-storytelling muna, kaya pakinggan muna natin siya. So yan pala mga guys, yan yung tinatawag dito sa amin na bahay na barko. Ang may-ari niyan, hindi ako, yung kapatid ko. Diyan pala nakaburol yung tatay ko. Syempre nasa loob siya, dito muna ako sa gilid. Natatanaw ko naman siya dito. Pero hindi siya diyan nakatira, doon sa likod niyan, may bahay siya doon na maliit. Hindi ko alam kung makakabalik pa ba ako dito kasi nga wala na si Papa. Pero higit sa lahat, thank you mga guys!